Buntag, Mindanao would like to thank Florence Alejandre of Occasions Event Specialist. Ang dami na pakamatay! Pasista! Pasista! Petsa 28 sa Enero tuig 2013. Mga kapamilya, niya na mga nagbagang balita sa News Patrol. Duha ka lalaki, gipang dunggab tungod sa lalis sa imnanan. Junk shop sa Palakan, gituli sa unom ka mga armadong nakamotorsiklo. Ubang residente sa Los Amigos ug San Roque sa Bangkal na makwit tungod sa baha. Ug mga bikers nagpilgrimage isip pagsugat sa Liwanag Road Festival sa Davao City. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Duha ka mga lalaki sa Lanang Davao City ang gipang dunggab tungod lang sa bikil sa imnanan. Si Danjo Revilla sa report. Nabulabog ang mga tao sa kanto Fortune Executive Home sa Kilometer 9 Lanang Davao City pasado alas 10:30 Sabado sa gabi. Dihang kalit dunay gipang dunggab nga duha ka mga lalaki. Ang usa sa mga biktima na ilang si Alan Tema nga nagkulob nga naghigda tunga sa kalsada samtang gitabang sa mga kauban. Nakaagom kini og samad dinunggaban sa iyang likod, dalunggan ug kamot. Apan sa kadugay sa ambulansya og mga pulis sa lugar, gidayungan na lang sa mga tao ang biktima og gisakay sa taxi paingon sa ospital. Nauna na ni ini nga gisakay sa taxi ang kauban sa biktima sa Southern Philippines Medical Center nga nailang si Antonio Quiason alias Paloy. Primero diri pa man to. Ni kalitra magkuan. Ni kalitra magginukuan dinunggabay dia. Pila ka bukan nunggab? Murag tulor man ako nagkitaan, amot lang katong uban ako kakita. Sa investigasyon sa pulis, sa imnanan sa Jams Eatery nagsugod na panagbikil sa mga suspect ug biktima tungod lang sa kusog nga sounds. Giimbitahan sab sa police station ang tulo ka mga kaubanan sa mga suspect. Nailan ang duha ka mga suspect nga sila alias JR ug alias Tiktik. Wala nga portion na to, wala may bikil na to. Ang kuan, kauban lang namo to si kuan, si GR ug si Tiktik nga alias ato isa. Na-recover sab sa mga pulis ang katoy nga gigamit sa mga suspect sa pagpanunggab. Ginapakita na sa mga pulis ang duha ka mga responsable sa krimen. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Gituli sa unom ka mga armadong lalaki ang usa ka junk shop sa Diversion Road, Panakan, Davao City. Tunga sa milyon ka pesos ang nalimas sa mga tulisan. Si Francis Magbanwa sa report. Gisaysay ni Romeo Moreno, trabahante sa Marky Junk Shop sa Diversion Road, Panakan, Davao City, ang pagtulis kanila ni atong Biyernes sa buntag. Pasado alas 7 sa buntag, unang misulod ang duha ka mga lalaki nga nagpakaron inong magkanbas ug puthaw. Pasado alas 8:30, miabot ang mag-asawang tag-iya sa junk shop sakay sa SUV ug galit kining gipang tiunan og pusil dihang minaog sa sakyanan. Miabot sab dayon ng laing upat ka mga armadong backup nga maoy nagtiun og pusil sa mga empleyado. Gipasulod sa opisina ang mag-asawa, kuyog ang empleyadong si Nilo Sharot o gipugos nga paablihan ng vault. Nakita pa ni Sharot ang binandol nga kwarta gikan sa vault nga mukabat sa tunga sa milyon ka pesos. Una misibat, gipasulod sa gamay nga bodega ang tag-iya og tanang empleyado sa junk shop ug gikan daduhan aron dili mabulabog. Yan paabot lagi sila sa amo Canada lay bakal ni deliver. Ya, pag-abot sa inyo amo, Pag-abot sa amo, mo paggikan ko dito sa van. Mo pag-abot na ko diha, nasmag mo na sila dito. Kinulong kami dyan, budiga na yan. No? dito kayo kinulong. Oo, lahat kami, pati si manager. Bali, 10 kami lahat. Anong oras Buti na lang, may cellphone system na itago dito. Nakatawag siya ng pulis, siguro ang responde ng pulis mga 10 minutes siguro, nakapunta na sila dito. Napalibutan og 16 ka CCTV camera ang junk shop apan dili mapuslan kay giapil og dala sa mga tulisan ang audio video recorder ni ini. Sumala sa DCPO, organisado ang mga tulisan ug nag-surveillance na kining daan sa junk shop una gihimo ang pagpanulis. As I've said, kani nga grupo, kuha ni siya, kaning Bunawan Panabo connection ni siya nga grupo. So going north ang ilang movement. Admitado si De La Rosa nga nalutsan sila og mga tulisan luyo sa gipatumanggan ban. Bisag kung saan ni mag checkpoint no, bisag asa ka kung ang kriminal determinado gyud mo buhat og krimen,
dali naman na, mulikay naman sa checkpoint. Gipasalig sa DCPO nga madakpan dayon nila ang unom ka mga tulisan nga misibat padulong sa norteng bahin. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Pipila ka lugar sa Bunawan District, Davao City ang gibaha human sa kusog nga ulan kagabi. Si Danjo Revilla sa report. Girescue sa mga miyembro sa Urban Search and Rescue sa 911 ang mga residente sa Purok Santo Niño, Kilometer 23, Bunawan, Davao City. Human gibaha ang ilang lugar human sa kusog nga ulan kagabi. Voluntaryong namakwit sabang ubang residente sanglit tagadughan na ang gilawmon sa baha sa lugar. Mga sanina lang sa kasagarang nadala sa mga residente o giluwasab ang ilang mga binuhing hayop. Makita sa nawong sa mga residente labi na sa mga bata ang kahadlok sa nasinating baha sanglit kalit lang mitaas ang level sa tubig sa lugar kay nidako ang tubig sa duol nga sapa. Mato ni Mac Jordan Lau nga nibakwit ang ilang pamilya kay lawom na gyud kaayo ang tubig. Doon nalas babaw. Kaya naman. Kay lawom na mo kay taga diri ng tubig ba. Sulod na lagi sa katulong ng agdanan ba. Nagpasalamat na lang sab si Marieta Cablinda kay luwas ang ilang pamilya. Pasalamat lang gyapon mi sa Ginoo bisan tuog na ing-anim mi pero okay ra man gyapon mi diri. Sa kilid sa dalan na lang sab temporaryong nagpahuway ang mga residente kay gilunupan sab sa tubig ang ilang gym sa barangay. Gisulod sab sa mga rescuer ang Purok Virgo, Barangay Lasang, Davao City kaganinang kadlawon. Human sab gibaha ang maong lugar. Gipabakwit ang mga residente human gisulod sab sa tubig baha ang ilang mga panimalay. Ang ubang residente gisiguro na ang ilang mga appliances aron dili mabasa. Niapaw sab sa kalsada ang tubig baha, hinungdang mga dagkong sakyanan lang ang pwedeng moagi. Giputol sab sa Davao Light ang linya sa kuryente aron malikayan nga naay makuryente ang residente. Kaupat na gibaha karon sa manaha ang lugar apan karon ang pinakagrabe. Gisuta pa sa CSSDO kung pila ang apektadong pamilya sa maong pagbaha. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Namakwit ang kapin na pulo ka mga pamilya sa Barangay Los Amigos, Tubok District, Davao City, Biyernes sa gabi. Human nga miawas ang 11 ka mga creek nga nagpalibot sa Los Amigos. Dihang mikusog ang bunok sa ulan. Miawas ang tubig sa 8 ka purok sa Barangay Los Amigos. Dagan sab sa mga fish pond sa pantat ang nalunupan. Namakwit sab daplin sa kalsada sa May Ulas, Davao City ang mga residente gikan sa San Roque, Bangkal. Human nga mitaas ang tubig gikan sa Talomo River sa kahadlok nga malunupan. Nya. Dili pa unta kay kanang gamay kay pabakwit naman may sa kanang 911 kay basig magkuha di nang anhi na lang na guro na lang pud mi. Sa pagkakaroon na ay uban nga nabalik na sa kanang subside na ang tubig, naapoy uban nga naapas sa mga balay nga dagko nag-standby. So if in case na magpadayon ni mababa ang subside ang tubig, pwede na sila makabalik no. Nagtigom ang 80 ka mga media men gikan sa Davao City, General Santos City o ubang bahin sa Western Mindanao alang sa 8th Mindanao Media Summit. Diin mahatagan o diin nahatagan og dugang kaalam ang mga media ilabi na sa himuong coverage og pamaagi atol sa midterm elections. Lakip sa gitun-an ang paggamit sa social media. Malaman yung mga data na kailangan nila para makita kung sino yung dapat na ihalal ngayong darating na May 2013 elections. So in the meantime, dapat equipped ta unsaon storya, no? Pag-follow og mga stories nga atong gihimo sa una, nga karon pwede na nato i-assess kung unsa man to siya. O karong bahina mga kapamilya ato sang Siron ang mga isyu og komentaryo diha sa DXAB 1296 kauban si Paul Palacio ug si Alan Abais. Banat sa komentaryo. Sa banat portion, ma'am. Good morning, Lan. Ma'am, mura mawa naman ni. Okay, okay na lang ni Sikon. Ma'am, okay. Ma'am, okay na, ma'am. Okay na, oo. Yes. Okay, gamay lang interference na to din kay nasa tong linya magud si Rowena Jacosalim. Jacosalim, no, Deputy PIO sa PRO 11. Among gisgutan din ang baha diha sa likanan, no. Anyway, standby sa si Ma'am Jacosalim, no, atong daghan og pagdagad ni baha Paul, ha, baha sa Bunawan atong Friday baha po sa may Taal, no. Onya tapos dinhi sa likanan
ang ato mga task force sa Davao members na ang appeal sa giingon og pagkalampor na sa baha. Kining tanan Paul, asa ka nato ni giingon nato og nabot ang ngayong basulon ani Paul og ngano ka gani si climate change sa batong demanda ni? Luoy kayo si climate change mo na permi mabasol. Nanay ginalantaw ani nga mga hinungdan tungod magod part sa development sa usa ka lugar. Mao ning mga malantaw na nato unta sa unahan nga dili unta mahitabo. No, kani mga natural way sa tubig nga uban natabunan na tungod sa development. Unta kung responsable lang siguro di ingon ani ka grabe ang mahitabo. Ang kanang sa may likanan area taga dughan na ang kalawom sa tubig. Natingala sila Paul no nganong niabot sa ingunana ang sitwasyon nila. Oo. Pero sa ako ang kabahin Paul kung naamay climate change ani mga higala, dito yun na magsugod sa kung unsa ka-responsable ang ato ang mga naa sa LGU, labi na ning ato ang mga naa sa konseho sa pagtutok may kalabutan ni ining giingong mga areas nga dapat din nato tandugon in terms of development. Kay usahay man gud makatan-aw ta nga gitugot ng mga development din bisan pa magnaay mga matabunan o mga divert din nga mga natural ways no sa imong giingon Paul nga agianan aning mga tubig gikan sa bukid mangita mo na sila karon og agianan kay natabunan naman na sila. Well, natay zoning ordinance. Natay mga naglangkob sa city planning office. Pero ang atong city planning officer din na walay mahimo kung adunay reclassification nga paghimuon din na sa city council. Unta, resulta man daw ni sa agi kaniadto nga gitugutan ang mga development nga bisan pag naata sa zoning ordinance nato dinha nga kini industrial ba or kini residential ba, agricultural ba. Ang problema mangod Paul pag agricultural lali na sa atong zoning ordinance i-reclassify lang na. Nga naman i-justify na nga naman unproductive ang area, wa na gamito nato ni. So ang gobyerno karon mingon o sige gamita kay lagi para mamaya mo produktibo. So na industrial na. Ang mga residente sa ubos, bahala na mo diha, no? Kay unsay mahitabo yung naamak mo din na. Mo na igingon sa gobyerno nato din na. Daghang mismo ba ang ato ang mga residente kay balo naatay mga lagun dinhi nga gipangtabunan na. Nya karon high-end subdivision na. Ayun. So, anyway, naman yun na ang ato rin taga-anong pagdagat na pasalamatan ito mga sa PNP o sa EFP nga uptick din na sa Niskutang area. On-call sila kanunay kay organized kayo sila. Isa pa lang ka-organized group nga to ang gusto nga masabtan ni nagkaringga na ba karon nining panahon na. Salamat kayo. Mayong buntag, Mindanao. Okay, daghang salamat Paul Palacio ug Alan Abais sa DXAB 1296. Mga kapamilya at ang isa pagbalik sa News Patrol. Usa ka lalaki napalgang patay kilid sa dalan. Kampanya sa proteksyon sa kinaiyahan giagi sa pagbisikleta. Kanauguban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa maayong buntag Mindanao.